way na kung saan lumaghanap ang himala ng ating Panginoon. Yung himala na yun, masasabi natin miracle because it comes from heaven, from our heavens above, from the God. Diba? Ano po yung pinakita po dito? Okay, basahin ko po muna sa inyo no, para may idea po tayo. Sabi po dito ng Lucas chapter 2, verse 1 to 7, ng panahong yaon, inuutos ng Emperador Augusto na magpadala ang lahat ng mga nasasakupan ng Imperyo ng Roma, at ang unang pagpapadalang itong ginawa ng si Serenio, ang gobernador ng Syria, kaya umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpadala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayan sinilangan ng ni-Haring David, sapagkat siya mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niya umuwi upang magpadala ng si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampal. Samantalang naroon sila, dumarating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Pinalot niya na napit ang sanggol at inihiga sa isang sapsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Let us pray to God. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng Kapaskuhan ito, Lord, na ibinahagi mo sa amin bilang mga mananalig po, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, na sa oras nito, ipaunawa mo po sa amin ang kahalagahan ng mga bagay na ito, Lord. Lumipas sa maraming taon, Panginoon, alam namin na maraming pagkaraya, Panginoon, ang ginawa po sa amin. Panginoon, ang deceiver ng mandaraya, O God. Kung kaya sa oras nito, Lord, ipaunawa mo po sa amin, Panginoon, sa bulan, O God, ang katotohanan na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, O God, na maglalagay sa aming isip, sa aming puso, sa aming espiritu, ng katotohanan ng pagdaraos ng panahon na ito, Panginoon, ng iyong kapanganakan, O God. Lord, maraming salamat po, nagpapabalot po kami sa iyo ng iyong banal na dugo, Panginoon, at hayaan kong hindi makapasok sa oras nito ang magawa ng kaaway sa lugar nito, O God. Only the Spirit of you, Lord Jesus, will allow to have in here, O God. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin sa Espiritu mo at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sa iyo ang kapurihan in Jesus' name. Amen and amen. Okay, the night of miracles. Ito po yung gabi ng puno-puno ng himala. The dancing was a miracle. Yung pagtatala na ginawa po dito. Sapagkat, alam niyo po, pag mayroong pagtatala, ang lahat po ng mga nasa ibang bayan nag-uuwian po sa kanilang lugar po yan para makitala po sila. Kasi napakahalaga po na pagtatala po ng araw. Kaya kung mapapansin po natin, ito rin po yung great timing of God na kung saan bumalik po itong sila Jose at si Maria doon sa kanilang bayan para matupad po yung sinasabi ng mga hula ng kasulatan. Mamaya makikita po ninyo yan. The trip to Bethlehem was a miracle. Yung kanilang pagbabalik po doon sa kanilang lugar, sabi ko nga po sa inyo, kasama po yan sa mga himala na nangyari po sa mga oras niyon dahil doon, ito po ay isang propesiya lamang o isang hula lamang na kung saan bibigyan po ng kasagutan at katotohanan para maganap po ito. Okay? Sabi po ng Micah chapter 5 verse 2, ito po yung hula po ng araw, ano po? Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw Bethlehem Ephrata, bagaman pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang namumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa, di ba? Himula po ito at ngayon isang himala na nagkakatotoo na ipinangyayari na ng Panginoon. Ang sabi po dito, sa Bethlehem. So, ibig sabihin po noon, nung mga panahon po ito, si Jose at si Maria ay naglalakbay sa isang lugar na kung saan wala sila sa Bethlehem. Kaya nga, nagkaroon ng pagtakala doon sa bawat bayan para sila po ay manumbalik para nang siguro doon maganap yung kapanganakan po ni Hesus Kristo sa Bethlehem. Natatandaan po natin, di ba? Sila po ay nagtago dahil ipinahahanting po siya, pinapahanap po itong bata na ito na isinilang para maging tagapagligtas po natin. Ano pa po yung night of miracles po dito? The timing of the birth was a miracle. Yung pong timing ng kapanganakan po nitong sanggol na ito ng ating Panginoong Hesus Kristo, isa rin pong imana po yan. Bakit? Galatians chapter 4 verse 4 to 5. Ngunit na sumapit ang tamang panahon,
isinugo ng Diyos ang kanyang anak na sinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y may tuturing na mga anak ng Diyos. Manita, tayo po lahat, under po tayo ng tinatawag na kautusan. So, ibig sabihin po dito, kapag ikaw nasa ilalim ka ng kautusan, pag lumabas ka dyan, ibig sabihin may kaparusahan. Amen? Lahat ng paglabag sa kautusan, may kaparusahan po yan. Kaya nga po dito sa mundo po natin ngayon, di ba? Kapag ikaw lumabag ka sa batas, anong mangyayari? Paparusahan ka, ikukulong ka, papatawan ka ng kung anumang kaangkapan na parusa. Di ba? Ganun po yun. So, ibig sabihin po nun, lahat po tayo is subject to have punishment. Bakit? Kasi lumabag po tayo sa kautusan eh. We are all sin and fall short from the glory of God. At ang kabayaran po nito ay walang iba kundi kamalayan. For the wages of sin is death. Amen? So sa madaling salita, kapag under ka ng kautusan, nagkasala ka, papatayin ka. Naintindihan niyo po? There is miracle, a great miracle that happens during that night. Nung ipinanganak po, ito po si Jesus. Bakit? Ano nangyari po dito? Sinalo niya tayo. Nagkaroon po tayo ng bagay. Ibig sabihin po dito, siya po yung umako ng ating mga kasalanan. Imagine that si Jesus, hindi po siya, wala siya sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin po nito, wala siyang pagkakasala. Pero anong ginawa niya? Ipinanganak siya sa pamamagitan ni Maria para na sa ganoon, maipanganak siya sa laman at maging masama sa ilalim siya sa kautusan. Amen? Kasi, how can this Jesus save us kung wala po siya doon sa kautusan na yun? Kung hindi siya nasa ilalim doon. So, meaning, wala po siyang karapatan na magkasala dahil hindi talaga siya magkakasala kung nandun pa rin po siya sa pagka-Diyos. Kaya anong ginawa niya? Pinili niya na siya po ay maging isang tao. Kaya, doon po lumaganap yung napakagandang kalooban ng ating Panginoon para po tayo ay matubos sa lahat ng kasalanan. Now, the night of miracles. The incarnations was a miracle. Yun nga po, yung nagkaroon po siya ng kanyang katawang tao. Amen? Kasi, ano po sabi po dito po natin mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos na ito at kagandahan loob. Sabi po ng John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita na nirahan sa piling namin, nakita namin ang kaluwalhati, ang tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob. Isa, ng kagandahang loob at ng katotohanan. So sa madaling salita, yung kagandahang loob is the grace of God, yung po yung ipinangalan niya sa atin para tayo po ay maligtas. Now, alam niyo po, kung masasabi po natin, kaya-kaya naman ng Diyos na iligtas tayo nang hindi po siya nagkakatawang tao eh. Kaya lang, alam niyo, wala sa proseso. Amen? Lalabas ng mandaraya ang Diyos pag ginawa niya yun. Amen. Kaya anong kailangan? Kasi sa Old Testament po kasi kailangan po talaga ng paghahandog. Kung mapapansin po natin sa Old Testament, kapag nagkasala ka, kailangan mong maghandog ng isang paris na ganito, isang paris na gano'n, isang paris na hayop. Ganun po yung dati. Pero hindi kinalugdan po yan ng Diyos sapagkat lahat ito ay may batik. Ngayon, kung hindi po nagkatawang tao, hindi i-incarnate itong Diyos na ito para maging tao, hindi tayo malilinis sa kasalanan sapagkat walang maihandog para linisin tayo sa kasalanan. Hindi ka pwedeng ihandog yung katabi mo. Ikaw yung katabi mo. O, di ba? Hindi ba pwedeng maihandog yan dahil alam natin, mayroong batik yan. Amen. Mayroong yan. May kasalanan sa madaling salita. Ang kailangan na maging handog ay walang bahid ng kasalanan. At yun ay si Jesus lang. Kaya, this is a great miracle happening in this life.
na mayroon tayong Jesus sa buhay mo na. Until now, kaya nakilala natin si Jesus na tatabi sa buhay po natin kasi walang tutubos sa lahat ng iyong karumihan. Amen. Kaya nga doon, kapag may Jesus ka sa buhay mo, nakalapit ang buhay mo kay Jesus, ina-absorb ni Jesus lahat ng dumi na mayroon ka tulad ng kasalanan. Kaya nga, alam niyo, napakaganda po talaga na buhay po natin nasa Kanya. The miracle and the maker, sabi po dito, ano po ba yung pinapakita po dito? Na yung himala na ito, kalaki po itong sapsapan na ito na pinaglagapan po sa Kanya. Have you wondered why Christ was laid in a manger? Kayo, kung maiisip niyo po ito, bakit nga ba? Ba't kailangan doon pa sa manger, no? Bakit doon sa sapsapan pa? Samantala, pwede naman halimbawa sa isang maliit na katre, maliit na upuan, maliit na o simpleng kama. Bakit hindi po doon? Why not a mansion? Bakit kaya hindi sa mga palasyo? Ano kaya ipinapakita sa atin po ito? May kinalaman po kaya ito into our salvation? Yes. There is a big things will affect into our salvation. At alam niyo po ba, ito po yung pinakamaganda po dito. Ano po ba yung pinoportray or pictures nito sapsaban na ito sa buhay po natin? Okay, tingnan po natin. Alam niyo po ba kung bakit sa sapsaban at hindi sa mansyon? Makinig po kayo, ano po? Kasi lahat po tayo gusto natin mansyon eh. Amen? Kaya nga papapiliin ka sa oras na ito, ano gusto mo bahay? Kubo o mansyon? Sige, sino pipili dito ng kubo? Well, hindi ako naniniwala. Hindi. Pabitro. To be true. Amen? To be true. Ikaw, pipiliin mo yung kubo kaysa sa mansyon? Ha? May sumasagot eh. May sumasagot na oo eh. Hindi ako naniniwala doon eh. O, let's say, sige. Sabihin sa iyo, halimbawa, yung bahay mo ngayon. O sige, palit tayo. Ito sa iyo yung kubo. Akin na yung bahay mo. Papayag ka? Totoo lang. Sige, papayag kayo? Ako, totoo lang, hindi ako papayag. Ako pa pipiliin ako. Halimbawa, bibigyan ako ng mana. Ikaw. O, halimbawa, pinapili ako. Ano gusto mo? Mansyon o bahay kubo lang? Yung nabibili. O, let's say, sige, yung nabibili lang ng 40K, 50K, 100K na kubo. Pipiliin mo yun? Siguro tanongin mo yung matabi mo? Ha? Wala tayo may pangarap eh. Lahat tayo gusto natin karunyaan. Totoo po yun. Oh. Totoo hindi. Kasi hindi po tayo makakadako po dito para hindi nyo maiintindihan to kapag hindi po tayo naging totoo. Okay, tingnan po natin. Bakit ba sapsaban at hindi mansyon? Kasi si Jesus mas pinili niya yung sapsaban. Eh, hindi naman tayo si Jesus. Diba? Ayaw niyo ba magsakripisyo talaga? Diba? Ang hirap, ano? Okay. Yung nga na pupunta ka sa church, diba? Hindi na makapagsakripisyo. Mas gusto na sa bahay na. Tama po ba? Totoo. Tama po ba? Merry Christmas ngayon. Oh, diba? Merry Christmas ngayon. Alam natin na kailangan talaga maging totoo tayo. Bakit po sapsaban at hindi mansyon? Dahil the maker perfectly pictures his rejection. Pinapakita po dito na si Jesus po ay talagang i-reject. Even right now, kahit sa panahon po natin ngayon, hindi niyo po pa napapansin, we reject God in our life. Although, we thought that we accept Jesus, pero ang totoo po niyan, at daming bagay na nireject natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Hinig po kayo dito. Kasi nandito po talaga yung mensahe ng Lord eh. Yeah? Pansinin nyo, marami po sa atin, we reject God in our life. Kaya kung mapapansin po natin, why many people today doesn't want to serve God? Basta mahirap eh. Marami akong ginagawa eh. Amen? Diba kung papansinin po natin, kaya nga hindi tayo makagawa sa Lord, eh, bakit? Because we choose mansion instead of manger. Amen? Bakit ka nag-aaral? Oh, para magka-manger? Bakit ka magtatrabaho? Para magka-manger? Bakit ka nagsisigaw na maggawa ng pera? Para maggawa ng sapsaban? No!
Because we had a dream to have a mansion. Kasi mayroon tayong mga pangarap. Bakit hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon? O come on, people of God. Bakit hindi mo maibigay ng todo yung buhay mo sa Panginoon? What was the real reason? Huh? What is the reason? Busy. Why? Because of our job, because of our business, because of our study, because of our family, or because of the things that we've done in here. O hindi niyo po ba napansin ko yun? Mingle po ba yun? That's why ang Diyos na ito, pinili niya yung mingle kasi nga, tayo nga po, rejection. Why? Because we absolutely reject God, choosing those things in you rather than that mingle. Ang ibig sabihin po dito, ang pinoportray ng mingle po dito is the sacrifice. Amen? Kasi ang pinoportray naman po ng mansion is convenient life. Yun ang gusto natin. Kaya nga ayaw natin maglingkod sa Panginoon because it affect our family, it will affect our business, it will affect our things outside. Tama po ba mga kapatid sa Panginoon? And this is like the true spirit of Christmas. You need to go to the maker and not to the mansion. Anong ibig sabihin nito? You need to worship God, you need to serve God, you need to sacrifice your life for His glory. Yun ang kailangan na mangyari po sa buhay po natin. Pero ano po yung mga in-expect po natin? More gifts, more aguinaldo, more foods, more new dress, more new clothes. Yun po yung mga, yung gusto natin. More lakwatsa. Amen? Come on. Gusto ko na maintindihan niyo yung mga bagay na ito. Kung bakit si Jesus pinili niya yung sabsaban kaysa sa mansyon. Dahil pinili ng tao yung mansyon at hindi yung sabsaban ni Jesus. Amen? Kung pipiliin pa ni Jesus yung mansyon, paano na tayo? He gave His only begotten Son, meaning He sacrificed His own Son. Come on. Kung igagawa natin sa sentence itong manger na ito, He mangered His own Son for Him to give us salvation. So kung gagawin po natin na itong manger na ito, ang ibig sabihin nito, He sacrificed His own Son. Kaya nga, ang sabi po ng aklat ng Pilipos hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ha? O sumunod siya. Sumunod hanggang kamatayan sa krus. So that was the picture of mangers, the pictures of rejection. Now, kapatid sa Panginoon, how many times you reject God in your life? That is the question. Ilang beses mo nang nireject ang Lord sa buhay mo? Kung time na busy ka sa trabaho mo, ilang beses mo na-reject ang Diyos sa buhay mo? Kung time na busy ka sa eskwelahan, sa family mo, sa mga activities mo, ilang beses mo na-reject ang Lord sa buhay mo? This is how we reject God in our life. Kaya nga, it pictures His rejection. Kaya nga ipinapakita po dito sa saban na ito, yung pag-reject ng tao sa Kanya. Kaya doon sa bahay panuluyan pa lang, wala siyang part, wala siyang place. Hindi siya tinanggap. Kundi, anong sinabi nila? Tagapagligtas na yung hari man ng mga Hudyano. Doon lang yan sa saban. But still, He loved us and is willing to save every one of us. Kahit na nireject natin siya paulit-ulit sa buhay po natin. Na kahit inaayawan natin siya, iniiwan natin siya, still, ang Diyos nito, naghahandog pa rin ng kanyang buhay para sa iyo. Di ba napakaganda? Hindi po ba napakabuti at napakasagana sa kagandahan loob ang Diyos nito? Luke chapter 2 verse 7. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya ng lapin ang sanggol at inihigat sa isang sapsapan sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Supposed to be, maraming bahay panuluyan po nun na pwedeng tumanggap sa kanya. Pero,
pinakita po dito na kailangan i-reject itong bata na ito para ipakita yung larawan ng mga tao na makapagkakanulo sa kanya at tatanggi sa kanyang tanggapin siya. Yun po yung pinapakita po doon. Now, there was no room for him in the inn. Wala po tumanggap po sa kanya sa mga bagay manuluyan. Bakit po ba? Listen, mga kapatid sa Panginoon, gusto ko na makita niyo po ito. Ano po ba itong bahay panuluyan na ito? Ano sinisimbolo nito sa buhay po natin? It is the room for business in the inn. So meaning, ito po ay parang sabihin po natin, hindi po ito out of the business in Christ Jesus, kundi business of man. Ano ba ko say? Ito pong in na bahay panuluyan na ito, para sa kanila lang, yung ibig sabihin sa kapakinabangan lamang po nila. Amen? Parang sa ating content of joy po natin, kaya no room, no places, Jesus in our heart, because of our business. Amen? Dahil doon sa ating mga pinagkakaabalahan. Don't just say, people of God, kaya wala ngayon dito yung ating mga kapatid na iba dahil because of their business. Ano ba yung business nila nun? Ang dami nilang mga ginagawa. Ang dami nilang inaasikaso. Pero walang kinalaman sa Lord. Amen. Don't you see rejection on it? Hindi niyo po ba nakikita na mayroong rejection doon sa bagay niyon na kapag halimbawa na say, itong araw na ito ay araw ng pagsabangin sa Kristo, wala ka. It is rejection. And what is this room? Room for pleasure in the inn. Ibig sabihin, hindi yun nakakapagbigay sa kanila ng kasiyahan, ng kagalangan. Amen? Yung pagdating ng kapanganakan ni Jesus para sa kanila, hindi makapagdudulot sa kanila ng kagalangan. Isa na yan, ganyan din po tayo sa panahon po natin ngayon. Oh, killjoy. Bakit ako maglilingkod sa Panginoon? Killjoy. Sabi nga kanina, di ba? Sa testimony, Jologs ka, di ba? Yung bagay na hindi ka lang pe-pray, ang gusto mo maging Jologs ka o mahagip ka? Sabi nga, gusto mo ba mahagip ka? Mahagip ka ni kamatayan at diretso ka na sa impyerno? Hindi mo ba nakita po natin yun? So bakit? Kasi ang ibig sabihin po nito, dapat tayo'y naghahanap ng kagalakan to our Savior. Kaya ngayong kagalakan doon na meron kang gifts, kagalakan, marami kang pera, marami kang regalo, marami kang pagkain sa hapag mo, marami kang bisita. Hindi yan yung kagalakan talaga. Kundi ang kagalakan ng pastor ay meron kang Diyos na dumating na tagapagligtas sa iyo. Amen? Look for others in the inn. Ano pa po yun? Mas pinapahalagan po nila yung ibang bagay doon sa bahay panuluyan kaysa dito sa dumarating na tagapagligtas. Amen? Listen, di ba po, ganyan po yung panahon po natin ngayon? Ano po ba yung mas mahalaga po sa atin sa panahon natin ngayon? Huwag natin sabihin si Jesus. Amen? Kasi kung si Jesus po talaga yung pinakamahalaga sa buhay po natin, ay baka lagi ka nasa church. Baka lagi ka nagbabasa ng Bible. Baka lagi ka nagpe-pray. Baka lagi ka nakikipag-usap sa Panginoon. If truly na mahalaga sa iyo si Jesus, baka nandun na nakabuhos yung panahon mo sa Kanya. Kaya nga, kung mapapansin po natin ngayon, into other things, doon tayo nakapokus. Hindi kay Jesus. Kaya alam ko minsan, mapopokus tayo kay Jesus kapag halimbawa, araw na ng Linggo. Alam natin pagsamba. O kaya naman Pasko. Amen? O kaya naman yung Holy Week. Diba? Doon na tayo napopokus. Now, it is once a year. But the importance of Christ is daily. Yung kailangan po natin, yung kahalagahan ng Diyos sa buhay po natin, dapat araw-araw po yan. Okay, tingnan po natin. Amazing rejections, message of John 1, chapter 1 to 14. Tingnan niyo po paano po na-reject po talaga itong Diyos na ito. Unang-una, we know at John chapter 1 verse 1 that the Word was God. Alam natin na ang salita ng Diyos ay si Jesus mismo. Amen. Pero, hindi po ba natin napapansin, hindi naman natin pinapahalagahan po talaga ang salita ng Diyos? Minsan lang natin basahin ang salita ng Diyos. Minsan lang tayo magbasa ng salita ng Diyos. Kahit nga ngayon sa oras na ito, hindi ko pa nakikinig eh. Tanong iba yung matabi ko nakikinig siya.
O, sige, ano yung kinapakit natin dito? Sabi dito, asakto na ngayon sa Word of God. Kung nakikinig ka, o, tingnan niyo na, kaya na inuna ko pinagkit yung verse na yun eh. Saan? Oh, buti na lang, may nakikinig pa, oh. Praise the Lord. Bakit? Ano sabi ng John 1:1? Nagpasimula pa inaroon ng salita, ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So, mahalaga dapat sa iyo yung words. At hindi rejecting the words. Bakit? Basta hindi, pinatanggap ko naman ang salita ng Diyos. Actually, kinakabisado ko yan, pero bihira mo kausapin ng Diyos. Amen? Bakit? Kasi hindi ka nagbabasa. Kasi bihira ka magbasa. Amen? Amen? Kaya nga, minsan, dumarating lang sa punto na kaya ka nagbabasa dahil kailangan mo nang punasan yung Bible mo sa kapal ng alikabok. Tama mo ba? Tama? Uy, kapal ng alikabok na nakakaya na sa Lord masyado. Tapos medyo kung nabukas mo sabi sa Dema, chapter 1, verse 1. Kung minsan ganun lang accidente lang na nabasa ang salita ng Diyos. Come on, people of God. We are not a hypocrite Christian. Totoo tayo. Kaya nga, kailangan let us accept the truth. Because the truth will set us free. Yun yung nagpapalaya sa atin. Kaya nga, kung mapapansin po natin, science book, history book, tapos Bible, ano pipiliin mo? Watapan. Amen? Wala pinili ito eh. Kasi mas masarap magbasa ng mga nobela, yung mga, di ba? Ngayon, paano ba yun? Ha? Tumayo siya, at pagkatapos, kinuha na ito. Yung mga ganun, mga ano. Mas binibigyan natin halaga yung pakikinig at pagbabasa ng mga ganun. Isa sa totoong sinulat ng Panginoon at salita na siya mismo. Amen? Okay, dito pa natin yung amazing rejections ng message. The Word was the Creator. Alam natin na itong salita ay siya rin yung gumawa. Amen. Amen. Ano po sabi ko dito? Okay. John chapter 1 verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Sino yun? The words. And who is the Word? Jesus. So, kung papansin niyo po natin, nilikha ka ng Panginoon pero walang halaga sa iyo yung salita ng Diyos. Walang halaga sa iyo yung naglikha sa iyo. Is it an ingratitude to God? Yes. Dahil hindi natin pinapahalagahan ng Diyos at iba yung bagay na pinapahalagahan natin. That is a rejection to His message. Kaya mga kapatid, huwag natin i-reject yung mga bagay niya. Ano ba? Okay, tingnan pa po natin ano po. The Word was made by the Word. Ang mundo mismo nilikhayan na gawa yan sa pamamagitan ng salita. Sabi po na John chapter 1 verse 10, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Imagine that. Maraming tao hindi nakakakilala sa salita ng Diyos. Maraming tao, they don't acknowledge the words of God. Pero ang hindi nila alam, nalikha ang buong mundo, ang lahat ng sanlibutan sa pamamagitan ng salita. Amen. Kaya nga, ano po ibig sabihin po nito? They reject the Creator and the Word. It created by the Word, and the Creator itself was being rejected by many. Maraming tao ang nag-reject po yan. Bakit? Kasi mas gusto pa nila yung mga bagay lamang kesa sa lumikha. Amen. Ano pa po? Pinakita pa po dito, the Word knew Him not. Tingnan niyo po yun. Yung mismong ang mundo, hindi siya kinilala. John chapter 1 verse 10, sabi ulit, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na linikha sa pamamagitan niya. Marami po tao talaga, hindi kinikilala po talaga ang Panginoon. Kaya nga, ano sabi po nila, naku, waste of time, pupunta ka sa kanya, makikinig ka sa salita ng Diyos. Dito na lang, okay na yun, ganito na lang, ito na tayo eh. Kaya nga, ang dami po from the beginning of our life, nataya po tayo. Ang pinahalagahan natin yung mga huwag na bagay at hindi yung katotohanan ni Jesus. Kaya nga, kung mapapansin po natin, kilala natin si Jesus, kilala ng mga tao si Jesus bilang tagapagligtas ng pabako sa krus. Pero, hindi siya kinikilala. Amen? Kaya nga, doon pa makikita natin, ang laki ng pag-reject natin. Ang laki ng pagbabaliwalaan natin
natin sa Panginoon dahil sa ganong attitude po natin. If you know Him, kung kilala mo si Jesus sa buhay mo, kilala mo kung gaano mahalaga itong Jesus na ito. Kilala mo kung anong magagawa nitong Diyos na ito. At kilala mo kung sino talaga yung magdudulot sa iyo ng buhay na walang hanggan. It's supposed to be na siya po yung dapat na nilalapitan ng buhay mo if you want to have and desire the eternal life in you. Ngayon, sino po dito naghahangad na mapunta sa langit? Eh kung hindi mo kikilalanin si Jesus sa buhay mo, paano ka mapupunta doon? Ha? Kikitapin mo si Jesus? Para lang mapwersa mo na daling na doon sa langit o tutukan mo? Hindi mo magagawa yun because it is your personal acceptance. Yung talaga totoo pagtanggap mo, hindi tinanggap mo na ng isang araw, bukas, hiwalay na kayo. Amen. Kailangan lifetime relationship with Jesus. Yun ang kailangan po dito. Hindi po yung relasyon mo lang sa isang araw sa Panginoon. Ay, hindi po ganun, ha? Nasanay naman po tayo sa mundo ng ganun, di ba? Yung po halimbawa, nakakilala kayo ngayon, kayo na. Tapos pagkahiwalay nyo, nag-uwian na kayong banana, break na. Hindi po ganun sa Lord. Kailangan pag nakilala mo si Jesus ngayon, a long time or a lifetime or eternal relationship with Him, meron tayo. Kaya hindi mo napuputulin yung relasyon mo sa Kanya. Kaya yung pag-church mo, hindi na napapatid yan, hindi na babali yan. Hindi na pahati-huhatiw na lang yung pag-church mo. Kundi daily in your life, pinararalan mo palagi sa buhay mo sa Panginoon. Sapagkat yun po yung tinatawag na eternal relationship with God. Hindi po pwede yung kung kailan ko lang maalala siya. Di ba? Kung katulad na limbawa, di ba? Sa relasyon sa tao, di ba? Ay, nga pala, basta nga pala itong girlfriend ko. Sa tao na kami hindi nakikita. Tatawanan mo ngayon, oo, kamusta ka na? Oo, sino ka? Ako yung boyfriend mo. Ay, ikaw ba? O, sige, tayo ulit. Nagkaalalahanan sila. Di ba? Magpalik-palik pala sila. Sila na naman. Tapos, lumipas mga ilang panahon na naman. Nagkalimutan na naman. Di ba? Na naman. Ganun ang tao, mabilis lumimot. Pagsinin nyo sa pag-church. Di ba? Nakikita mo sa pag-church, ano? Present kayo. Sa susunod na linggo, sige, present pa ulit. Pero sa ikatlong linggo, wala na. Nagkalimutan na. Di ba? Ang bilis man lamig ng pag-ibig ng tao, kaya nga ako minsan, kilala mo yung relasyon mo sa Panginoon, pero hindi mo naman talaga tinatanggap yung relasyon na yun. Amen? Ganun po tayo kung minsan sa Panginoon. Kilala natin ang Diyos, pero hindi natin tinatanggap ang Diyos sa buhay natin. The amazing rejections message of John chapter 1, verse 1 to 14 is all receive Him not. Maging yung kanyang mga kababayan, hindi siya tinanggap. Bakit po? Sabi po dito in verse 11, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Amen? Ikaw, alam mo, niligtas ka ng Panginoon. Pero ang tanong dito, ikaw ba talaga tumatanggap kay Jesus? Kung tumatanggap ka kay Jesus, supposed to be dapat lagi kang naki Jesus. Amen. At lagi priority mo dapat ang Panginoon sa buhay po natin. Hindi po natin siya nire-reject sa tahanan natin. Hindi natin siya nire-reject sa mga gawain natin. Hindi natin siya nire-reject sa pamilya natin. Kundi kailangan tinatanggap natin ang Panginoon dito. Why He chose manger instead of mansion? Kasi alam niya, pag mansion ang pinili niya, tayo mismo hindi niya rin makikilala. Bakit? Kasi hindi ka niya maaabot doon sa kalagayan mo. The manger is the pictures how we reach God easily. Mamaya, papakita po natin yan. Okay, tuloy po muna natin po ito. Ano pa po sabi po dito? Okay, Christ is the Word. Nakalimutan natin na si Jesus mismo ang salita. Tingnan niyo po yung sinabi mo sa John chapter 1 verse 14. Naging tao ang salita at nangirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalulati ang tunay ng kanyang bilang na isang anak ng Ama. Siya ay puspos na kagandahan loob at katotohanan. Nakilala natin. By the words, naramdaman mo siya yun. Hindi natin pwede sabihin na, hindi ko naman nakita siya. Paano ko malalaman siya? No. Upon receiving His Word, upon reading and listening to the Word, mararamdaman mo na siya talaga yung totoong Diyos. Amen? Meron ka bang nabasa about doon sa tinayong rebulto ni Nabucodonosor?
Nabasa mo ba yung history, kapanganakan nung rebulto na yun? Hindi, di ba? Pero si Jesus, all things in God. Nabasa po natin yan. Naisulat po yan. Kung siya ay Diyos sa piling ng Ama o kaisa ng mga Diyos, alam niyo po natin na yun. Wala pa ang sandaigdigan, wala pa ang universe. Nabasa na natin, nandun na siya. Amen? Kaya walang pagkaruda na tayo po ay kumikilala dapat sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa kanyang salita na ipahayag ng todo na makilala po natin ang Diyos na ito sa buhay po natin. The world still reject Him today. Hanggang ngayon. Kaya nga kung mapapansin po natin, marami po talaga tumatanggi pagdating sa usapang Jesus eh. Hindi niyo po ba napansin? Di ba? Kaya nga kung minsan nga lang, di ba, may gagawin ng isang bagay patungkol sa ating Panginoon, di ba, nagdadalawang isip ka pa? Sandali, hindi ko alam kung sasama ako dito, sandali, pag-iisipan ko muna. Di ba? Pero ikaw ba, kung halimbawa, let's say, sa pagkita po ng pera, pag-iisipan mo ba yan? Sino na dito yung mag-iisipan? Di ba, o mamaya, kikita siya 20,000. Pag-iisipan mo ba yan? Halimbawa, sinabi siya, oh, isama na sa akin mamaya. Hindi lang gagawin natin, pupunta lang tayo doon, meron na tayong 20K. Pag-iisipan mo ba yan? Sandali, busy ako, maglalabang nga pala ako. Ganon? Ganon? Gising ko na, gising. Tanungin mo muna yung katabi mo. Pakawalan mo yun? Hindi ko pinapasabi sa inyo. Tinatanong ko siya kayo. Ha? Pakawalan mo yung pagkakataon na yun, yung opportunity na yun, having 20K? Di ba hindi? No. Kung totoo siya, dapat ganyan tayo sa Lord. Kung minsan nga, di ba, kung minsan matapat po yung ginagawa natin. Ito, our worship to God. Minsan di natin pinipilian, Lord. So meaning, we still reject Him today. Amen? Amen! Naintindihan niyo po? Amen! Sino mo din yung madalas i-reject ang Lord sa buhay niya? Siyempre, hindi niyo mo okay. Pero lagi niyo tinatagyan ng Panginoon. Amen? Ako ba, madalas nakapagyahan ko ang Lord niya eh. Kaya nga, I really sorry to God. Kaya nga gusto ko talaga mag-repent ng todo sa Panginoon dahil ang dami ko ng mga bagay na nasayang sa Panginoon. Pero po, dapat tayo mga kapatid sa Panginoon. Dapat dapat tayong bawi sa Lord eh. Kung minsan, di ba, ang dami natin nasayang, no? From 1 to 100, 100 nasayang. Kung di lang, ano? Walang hindi nasayang eh, no? Di ba? Tapos, pag nag-repent tayo, isang beses lang. Okay na yun. 100 yung nasayang mo. 100 yung na-reject mo sa Lord. Tapos, gusto mo, isang repentance lang. Good ka na kay Lord. Naiintindihan niyo mo ba yun? Hindi ganun kadali po yung bagay na yun. Dapat pinagpapagalan po natin. Like Jesus, pinagpagalan tayo ng Panginoon. Na tayo po imaligtas, pinagpagalan niya po yun. Hindi ganun kasimple yung bumaba siya dito. Hi, kamusta kayo? O, ligtas na kayo. O, sige, patak-patak na, ligtas na tayo. Yehey! Hindi ganun po yun eh. Yung bigla na lang sumalpot sa harapan mo. Nandito na ako, ligtas na kayo. Patak na! Hindi ganun eh. Ang daming naging hassle sa buhay po ni Jesus po dito. For the young one, doon sa kanyang pagiging adult, nakita niyo po puro suffering, puro sacrifice. Amen? Sa kapanganakan niya pa ng sapsapan na agad, hindi man pinatikim man lang na kahit na konting sarap, samantalang tayo, nung pinanganak ka, pinopowderan ka pa ng nanay mo. Johnson baby cologne ka pa, pinapaliguan ka pa, nilalakmasin ka pa, ano ba? Tapos nagreklamo ka, lumaki ka ng konti, medyo natalo ka sa likuran, nagreklamo ka na hindi ka na mahal ng nanay mo. Amen? Hindi ko ba nakikita po natin yung bagay na yun, how we reject God in our life? Hindi ka makadali yung ginawa ni Jesus. From the beginning, nung kapanganakan niya pa lang, nakita niyo paano na puro parusa na yung ginawa sa kanya. Amen? Samantalang tayo, tanghali na, nakahilata pa. Pag inisip ni nanay, sinisigawan pa si nanay. Wala ka akong istorbo yan, napuyan akong kaka-cellphone ka pati. Pag pinagmalaki pa yung kaka-cellphone niya, napuyan.
Jerusalem? Oh, di ba? Samantalang si Jesus, nasa sinapupunan pa ng pusa na. Wala mapuntahan, takas na takas, tago na tago. Samantalang tayo nakatirakan sa maganda ng bahay mo. Di ba? Tapos sasabihin natin na hindi ka pinagpapala ng Diyos. Samantalang nung pinanganak pa lang si Jesus, sobra-sobra ng pagpapala. Samantalang kung gusto mong pagpapala, yung pagpapala ng mansyon, hindi yung sapsapan. Supposed to be wala sa mansyon ang kaligtasan, nasa sapsapan. Hindi ba yun ang totoong pagpapala? Kaya nga itong Pasko na ito, anong ina-expect mo? More gifts. Pero there's no, or sabihin natin, zero sacrifice to God. More gifts, zero sacrifice. Because you just mentioned instead of the manger. Ang tanong dito, will you receive Him? Totoo ba tatanggapin mo ang Panginoon sa buhay? Pakitanong mo na rin niya matabi mo ngayon. Tingnan mo, pati pagtatanong, walang magana-gana, will you receive Him? Diba? Parang sinasabi sa'yo, huwag mo tatanggapin. Diba na? Kasi pagtatanong will you receive Him? Parang sinasabi niya, huwag mo tatanggapin. Kasi ako hindi pa ako decided na tanggapin siya eh. Kailangan ikaw din. Hello? Hindi na nalaman, hindi na nagmutuwa. Mga kapatid sa Panginoon, if we choose things around us, I tell you, hindi ka magsasakripisyo talaga sa Panginoon. If you choose your career, if you choose your wealth, your richness, hindi kailanman magsasakripisyo ka para kay Kristo. But if you choose to sacrifice, I tell you, your sacrifice is temporary. But later, you will have the glory in Christ Jesus. Kaya nga mas masarap na magsakripisyo ngayon kaysa pagdating ng araw sa buhay na walang hanggan. Sapagkat yung sakripisyo mo doon, dusa na yun. Kaparusahan na yun. Kung hindi ka magkakaroon ng sakripisyo, pagbibiis kasama si Kristo sa buhay mo. Kapatid sa Panginoon, why we deny our own self? Why we deny the Word? Why we deny the things in the Word? Because He wanted us to be crowning. Pero this crowning is not only because you are worried, because of your lack of something, but because of your service to God. Kaya po tayo namimigati dahil kay Kristo. Dahil sa paghahandog natin, paglilingkod natin. Pero kung ayaw mo paglingkuran ng Panginoon sa buhay mo, and then soon, magre-request ka sa Lord, ikaw pa yung unang haharap sa Kanya, sasabihin mo, Lord, gusto kong makapasok sa kaharian mo. I tell you, you will be rejected because you reject the offer of God when you are here. Amen? Kaya, do not reject God right now. Huwag mong i-reject ang Panginoon. Even His Word. Everything in God. Huwag mong i-reject yan. And you will be rejected soon. Ang sabi mo dito, ang sino ang makahiya sa akin sa lupa? Pagdating na araw, sa harapan ng aking Ama, ay ipagmamakahiya mo rin. Come on, kapatid sa Panginoon, ngayon pa lang, kailangan matutunan mo na lagi mong kasama si Jesus sa buhay mo. Never reject God in your life. Huwag mong ipagpapalit si Jesus sa kahit na ano. I tell you, hindi ka niya tatanggapin sa kaharian pagdating na araw. Number 2, the maker perfectly pictures of His redemption. Yung kanyang pagtutubos sa atin, yung kanyang pagliligtas. Alam mo ba yung pinapakita po dito? Maker is the places that everyone can reach Him. Yung pong sapsapan na yun, na lahat pwedeng dumayo pumunta yan. Ngayon kung sa Panasyo po pinanganak siya, hindi po maghihingi pa ng permit sa hari para lang makapasok doon. Tama mo ba? Amen? O ikaw, sa bahay mo naman. Siyempre, hihingi ka pa. Halimbawa, pinanganak si Jesus doon sa bahay mo. Siyempre, hihingi ka pa ng permit doon sa may-ari ng bahay. Amen? Pero doon sa koral na yun, kanino ka hihingi ng permit? Doon sa kalabaw, doon sa baka, sa kambing, pero magpapaalam ka doon sa kambing,
minsan ganun po tayo eh. Pero, alam po, ito pong sabsaban na kaya doon ipinanganak si Jesus para sa ating lahat. Mahirap ka man, mayaman ka man, may pinag-aralan ka man, wala. Kahit na yung kapitbahay mong walang ngipin, pwede pa rin. Amen? Kasi this place is for everyone. Para maabot natin ang Panginoon sa buhay natin. The two signs given by the angels to the shepherd. Tignan niyo po Di ba nung gabi po yun, dumating po yung hukbo ng mga anghel. Tapos nakita po, dumating po, nagulat po itong mga pastol na ito. Ano po ang mensahe po nito mga anghel? Ito, makakakita kayo ng bata na nakapalot ng isang lapin. Swaddling with the clothes, lying in a manger, means the Lamb of God. Ito po yung tanda, ito po yung sign na kung saan matatagpuan po nila yung sanggol na ipinanganak para sa ating kaligtasan. Ano po ba yung nilalarawan po nitong swaddling clothes na ito? Katulad po na sinabi po natin, ibig sabihin yan, balot siya ng kamatayan. Because the swaddling cloth means the wrap to a death. Yun yung pinagbabalot sa isang patay. Lying in a manger means it is a crucifixion of Christ. Means kaya nga, alam niyo po yung manger, yung sabsaban, yari po yan sa kahoy. At ang sinisignify po niyan is the cross of Christ. At alam niyo kung mapapansin niyo po yung talang sumusunod? Ano kaya sa palagay niyo? Ano kaya yung parang korte ng tala na yun? Yung silag ng tala na yun? Don't you imagine that? Ako na-imagine ko lang yun habang inaaral ko to. Ano sa tingin niyo? Star ba yun? Ano? Parang cross, di ba? Yung pinakasinag niya, parang gano'n, no? It pictures the cross of Christ. Ibig sabihin niya, if you come to seek the cross of Christ, you will be saved. Tama mo ba? Tama mo ba yan? Hindi naman kayo namanghay. Parang ordinary things sa, cross. Sige, cross. Hindi ganun yun. When you see the cross, it means your salvation. Kasi ito po yung narawan ng tagumpay ng kaligtasan ng isang tao po sa atin. Kaya yung manger po yun, para mahanap po yun, mayroong gabay na tala. At yung sinag ng tala na yun ay parang makikita mo na parang cross. Ibig sabihin po nun, dumating na yung ihahandog at iaalay para sa iyong kaligtasan. Kaya excited po ito mga pastol na ito eh. Amen? John the Baptist called him the Lamb of God. Ibig sabihin po nito, ito na yung ihahandog, yung kordero ng Diyos. John chapter 1 verse 29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, sinabi niya, tingnan ninyo siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. See the cross? Kung makikita mo yung krus ni Kristo at lalapit ka dyan, ibig sabihin po, the cleanse into our sin coming. It means the redemption of Jesus in your life. Yung pagkatapos niya sa ating mga kasalanan, dumarating na po sa atin. Kaya nga lang kuminsan, ang daming tao, ayaw nilang i-recognize yung crucifixion of Christ. Ayaw nilang i-recognize yung pagpapakako ni Jesus sa krus. Alam niyo po ba ang ibig sabihin po nun? When you see the manger, it pictures the crucifixion of Christ. How Christ being crucified. Yun po yung pinapakita po dito. Ang ibig sabihin po niyan, larawan ng sakripisyo. Pakisabi mo nga sa katabi mo, larawan ng sakripisyo. Kaya nga, if you want to have salvation, meaning, gawin mo rin yung sakripisyo pagdating sa Panginoon. Pero hindi naman sinabi sa atin ng Panginoon na magbabago ka sa krus eh. Ibig sabihin, serve Him. Pagdating ko lang si Jesus sa buhay mo, maglaga ka ng buhay sa Kanya. Huwag mong sayangin sa mga bagay lamang na makapagpapahamak sa iyo. It was not far the manger to the cross. Ang pinapakita po dito, yung krus po talaga ng ating Panginoon. Hindi lang sapsaka, kundi krus ang ipinapakita dito. Kaya nga, kung mapapansin po natin dito, yan yung tala, na sumisinag na parang krus. So meaning, ito na yung ipapako sa krus. Ito na, ipinanganak na yung ihahandog para sa kaligtasan ng sandinikha. Ito na yung ipapako sa krus para sa katubusan ng lahat ng kasalanan. Amen. We must not forget the cross at this time of the year. Dapat ikaw rin mismo.
lagi mo na alanan. Kung hindi dahil sa pagpapako ni Jesus sa krus, hindi ka maliligtas, hindi ka matutubos sa kasalanan. For descriptions of the bird tied to the cross. Kahit na po yung papakayag po nitong si Pablo, pinakita po dito sa krus na kung saan talagang nandun din po talaga yung pagtutubos po sa atin. Tignan po natin, Galatians chapter 4, verse 4-5. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at mamuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon tayo'y may tuturing na mga anak ng Diyos. Amen. So, ibig sabihin po ito, ginawa ni Jesus lahat ng mga nakasaad sa kautusan para hindi mo nagawin. Bakit? Kasi alam niya hindi mo magagawa. At kapag sinubukan mong gawin, mapapaya ka lang at hindi mo makakaya talaga. But, hindi naman sinabi ng Lord, huwag mo lang sundin yung kautusan, kundi sikapin mo ipabuhay. Amen? Amen. Bakit? To redeem them that were under the law. Lahat tayo yan. Lahat tayo nakapailalim tayo sa batas. Kaya kailangan po tayo sumunod kay Jesus para na sa ganun, makalaya tayo sa sumpa ng kautusan. Amen? Kaya nga nasabi po dito, dati nakailalim tayo sa sumpa ng kautusan, pero hindi na ngayon because of the grace of Jesus. Dahil sa kagandaan loob ng Panginoon, tayo ngayon ay pinalaya sa lahat ng mga pagkakasala. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, honor the grace that given to you by God. Kailangan pahalagahan mo yun. Kailangan paralan mo ang Panginoon doon sa pagkakaloob sa iyo ng kanyang habag. Kapatid sa Panginoon, wala tayo may pagmamalaki sa Panginoon, kundi tayo tumatanggap lamang ng habag sa Panginoon. Kaya, if you reject God, I tell you, you cannot be redeemed by Him. Amen? By rejecting God, you cannot accept that redemption. Hindi po namin matatanggap yung katubusan na yun na nakalaan sa atin kung i-reject natin ang Panginoon sa buhay po natin. Accept the Bible study, accept the invitations of God, accept the learning that we need in the words. Kailangan tanggapin po natin lahat yun. Every discipline that given to us by God, accept it. Kailangan tanggapin natin yan. Even Jesus, discipline Himself. Siya mismo, disiplina niya yung sarili niya. Anong ginawa niya? Philippians chapter 2, verse 5-7. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapatay ng Diyos sa halip kung saan niya binitiwan ang pagiging kapatay ng Diyos at namuhay na isang alipin pinanganak siya bilang tao at nang siya ay maging tao, sabi mo din, okay, tingnan niyo po dito ha. Ang ipinapakita po dito, sinakripisyo niya yung kanyang pagka-Diyos. Imagine, Diyos siya, kung tutusin, there is no business in Him. Jesus had no business on Him. Wala naman po siya dapat nakaugnayan sa atin Pero anong ginawa niya? Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Pero marami po sa ating mga tao po ngayon, dahil sa kakayuan sa buhay, hindi niya mahubad-hubad yung kakayuan niya yun. Kaya ano nangyayari? Hindi niya mapaglikuran ang Diyos sa buhay niya. Hindi niya mapagsikapan tanggapin ng buong katotohanan ng Diyos sa buhay niya. Anong pinakita po dito? Even the death on the cross. Kahit na yung maging kalagayan niya po dito ay kamatayan sa krus, pinili niya pa rin po yun. Bakit? Kasi gusto niya na mahayag talaga yung kanyang pagliligtas sa bawat isa sa atin. Bakit nga, ang Panginoon na ito ay talagang sinakripisyo niya yung buhay niya para sa kaligtasan mo. Kaya yung sinasabi mo ay no time for Jesus. Bakit? Paano yun? Sayang naman. Hindi ka ba nangihinayang daw sa ginawa sakripisyo ni Jesus? Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos para lamang sa atin. Para lamang magpapako siya sa krus. Para lamang tubusin ka, linisik ka sa lahat ng kasalanan mo. And then sasabihin mo, I have no time for Him. Busy ako. Marami akong ginagawa. Gusto ko malaman po ninyo, it is a sign of rejection. Kapatid, kapag tinatagihan natin sa mga bagay na ito na i-offer sa atin ng Panginoon, it is rejection. Truly, I tell you, na hindi ka magkakaroon ng kaligtasan pagdating ng araw because you reject God in your life. Tignan naman po natin yung the love in Revelation. Tignan niyo po yun. Siya yung hain
na kung saan sinasabi rin po sa aklat po ng pahayag. Sabi po ng pahayag, chapter 5, verse 9-14, inaawit nila ang isang bagong awit, ikaw ang karapat-dapat na kukuha ng kasulatan, nakabalubon ng mata, at magtanggal ng mga selyo niyon sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos. Mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa, ginawa mo silang isang lahing mga pika at mga pari na ipinalaga upang maglingkod sa ating Diyos. At sila'y maghahari sa lupa, tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyong-milyong at libo-libong anghel. Sila'y nakapaligid sa trono sa apat na buhay na nilalang at sa manatag na pinuno. Umaawit sila na malakas ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng pangyarihan, kayamanan, karunungan, at kalakasan, kaluwalhatian, papuri at pagkanandisan, mga kapatid sa Panginoon. Dito muna po tayo sa verse 12. Ito yung sinasabi ko po sa inyo. Now, we need to learn how to be to that. Kasi para sa Kanya talaga yun eh. Kasi this is how we honor God in our life. Kaya nga kung minsan tayo, wala mo tayo magbigay sa Panginoon. Alam niyo bakit? Kasi hindi natin alam kung ano yung karangalan ng para sa ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan niyo po ito. Umaawit sila ng malakas, ang korderong pinatay ay karapat-dapat. Listen, karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kaluwalhatian, papuri at paggalang. Asan ito pa? Ito yung dapat na ibinibigay natin sa Lord. Yung karunungan mo, yung kapangyarihan mo, yung titulo mo, yung kalakasan mo, yung kaluwalhatian, yung papuri, at paggalang sa Panginoon, lagi natin ibinibigay yan. Sinisigan dapat natin na bigyan ng Panginoon ng mga bagay niya na wala po ba dyan yung kayamanan na kung saan meron ka, dapat magbigay karangalan sa Panginoon. Yung katalino, yung marunungan na meron ka na dapat sana'y hinahandog mo sa Panginoon at hindi lamang pinapakinabangan ng sarili mo at ng pamilya mo. Amen? Kaya ka nag-aaral to choose to honor God. Kaya po tayo meron yun doon. Dahil karapat-dapat na ihandog po natin sa Panginoon. Because someday in heaven, ganyan din po gagawin natin. Aawit tayo ng papuri. Doon lakas. Kaya nga dito pa lang, nakita nyo, yung awit pa lang, hindi na maihandog sa Panginoon. Hindi na maisigaw yung pag-awit sa Lord. Kaya mga kapatid sa Panginoon, huwag niyong ipagmamalaki, mayaman ka, marunong ka, titulado ka, mayaman ka. O kung ano man talento meron ka, huwag mong ipagmamalaki yan, ihandog mo sa Diyos. Dahil pagdating ng araw, this is a kind of rejection pag hindi mo ginamit sa Panginoon yan, at pagdating ng araw, hindi ka rin matutubos ng Panginoon sa mga bagay na nagawa mong pagkakasala. 13. At narinig kong umaawit ang bawat nilikha, nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat. Lahat. Every creatures. Lahat. Ibig sabihin po niya magpupuri sa Panginoon. Lahat ng mga naroon sa nakaupo sa trono at sa kordero, ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman, at sumagot ang apat na nilalang ng buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatandang pinuno at nagsisamba. Imagine even the family in heaven submit and give their worship to our God. Mga kapatid, kung dito pa lang, hindi ka na marunong mag-worship eh. Paano pa kaya ito? Matindi ang worship doon. Matindi ang pagpaparangal sa Diyos doon. Dito nga, alam niyo, kung minsan, kapag pumungas-pungas ang mata po natin dito, alam niyo po ba, we insult God. We reject Him in our worship. Yung halimbawa para ka walang gana at nasa iba yung iyong attention, I tell you, this is, we cannot honor God. Hindi po napapangalan ng Diyos sa buhay natin. Sabihin mo sa katabi mo, gumising ka at magbigay ng kagalakan. Gumising ka at magbigay ng kagalakan. Kasi kung hindi natin matututunan yun, kaya nga tayo is the Lord dito eh. Dito pa lang sinasanay na tayo mag-worship kasi matindi ang pagpupuri sa langit. Sabihin mo sa katabi mo, matindi ang pagpupuri sa langit. Matindi ang pagpupuri sa langit. At ang pag-angit doon, hindi po yan yung parang, ano yun? Ano yung kata natin? Kata na,
And I live to worship you. O ganyan lang, ano? Pag umawit sila doon, buong ka lang. Buong puso. And I live to worship you. May buhay! My Jesus, Lord, the only one for me. Nothing could ever take your place, my precious Savior. Tignan nyo, kayo maawin nyo. Savior, who can stand between my Lord and me? Parang umakatalon sa uwang. Kapatid sa Panginoon, I want you to know that our worship to God is really important. Napakahalaga niya para sa gano'n. If you want to glorify God, and we will be accepting Him soon, gawin mo yung pinaka-the best mo. Makakaawit na. And I live to honor you. Wala ka buhay-buhay. Pag sino mo talaga ang Panginoon, ipakita mo na nandito sa puso mo. Alam mo, kung minsan, ang sarap nung parang mismo, Lord eh. Kapag ako maahawin ka, tumutuloy yung duho. Ano mo ba, ibig sabihin nun? Kapag umaawit ka sa Panginoon, di ba, isasabi ka ng letra o ng words na nandun ng paloob sa awitin, tumutulo na yung iyong mga luha. Alam mo ba, ang sarap nun? Ibig sabihin, kinakatagpo ka ng mga presensya ng Lord. And I live to honor you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing could ever take your place. Walang kagigit ng best pagdating sa Lord. Hindi ma-express yung papuri parangan sa Panginoon. Bakit? Nasa sarili niya pa rin. Hindi pa rin durog. Ang taas pa rin ang tingin sa sarili. Tuwis pa rin ang umiiran. Samantala sila, ang tindi nila mag-awitan. Ang tindi nila magpuri. Lahat ng kayamanan, kapangyarihan, karunungan, papuri, pagsamba ay inaalay nila doon sa nakaupo sa trono. Amen. Amen. Ganun, pumalpak na tayo. Amen. Amen. Hindi mo palakpakan ng gusto, Panginoon. It's very simple. Ito ang gift na ito. Kung mapapansin mo, pare kung ikaw ang tatanggap nito, at siyang ka. Amen? Pwera na lang kung choosy ka, selang ka. Pero kung simpleng tao ka lang, pag natanggap mo to, di ba't mag-uumapaw sa kagalaman mo ang tuwa? To Brother Baste. Pero bakit halimbawa sa pagpupuri sa Panginoon, hindi na rin ma-recognize yung parang galak ng kalooban pagdating sa Panginoon. Ngayon po ba, kaya binuksan ng Lord yung, kaya siya pinanganak doon sa sapsaban for us to reach Him. The maker perfectly pictures His reachability.
para maabot mo siya. But then, hindi mo ba napapansin, kapatid sa Panginoon, nandito ka na ngayon. Tapos na yung sapsapan, nasa church ka na, pero hindi mo pa maibigay yung best para lapitan si Jesus sa buhay mo. Ihag mo siya sa buhay mo, sabayin mo siya, at i-honor mo siya ng buong pagpupuri na nagmumula sa iyong mga labi. Notice, people of God, if you are true believers to Christ Jesus, you will give Him your honor. Bakit? Kasi alam niyo po ba, if you are humble to God, hindi mahirap na sambahin ang Diyos dito sa buhay mo. Bakit? Alam niyo po ba, the first announcement to humble shepherd, alam niyo po ba kung saan ipinahayag yung mensahe ng kaligtasan? Sa mga mapagkumpong baba. Itong mga pastor na ito, because God knows that this shepherd, alam niyo po ba, napakamababa ang kalooban. Even the three wise men, yung tatlong haring mago, hari sila, they are wise, pantas, pero may pagpapakumbaba sa ating Diyos na dakila. Now, people of God, if you want to receive, and if you want to be announced by God, the message of salvation into your life, you must be humble. Huwag ka proud. Pag sumasamba ka sa Panginoon, dapat durog ka. Dapat basag yung puso mo. Huwag mataas ang tingin sa sarili. Huwag hangar sa kung ano man narating mo sa buhay nito. You must be humble before the Lord. You are worship. Kung gusto mo makalapit sa Panginoon, ibaba mo yung buhay mo sa Kanya. Huwag mong ipagmalaki kung anong narating mo. Huwag mong ipagmalaki kung sino ka. Huwag kang magmalaki sa Panginoon. Upon your worship, dapat you should be humble before the Lord your God, so that He will lift you in your worship. Ano po sabi po na aklat ng Santiago? Humble yourself before the Lord and He will lift you up. When you worship God with full of humbleness, your worship will be lit. Hanggang sa trono ng Diyos, aabot yung iyong pagpupuri sa Kanya. And this is the picture of the finger. Kaya sila nakarating doon sa sapsapan na yon dahil sa kanilang pagpapakumbaba. Every humble receive announcements of salvation. Lagi natin tatandaan yan. If you come to your church in full of humbleness, you will receive the announcement of salvation to the glory of God. We must be careful not to restrict and complicate the message. Ano ibig sabihin nito? Minsan, alam niyo po, nililimitahan po natin yung mensahe nito kapanganakan ng Diyos na ito sa buhay po natin. Ano po natin ang limitahan? Into material things. Into the things that we practices. Yung nakasanayan natin. Pero ang hindi natin alam, the salvation is come. Dumating yung kaligtasan. Dumating yung pagkatapos. Naabot natin ang Diyos. Madali natin siyang malapitan. Yun yung pinapakita ng pasto sa buhay natin. Kaya alam niyo po ba, maraming tao nagtutusan sa mundo nito. Why? Because it's open already. The throne of Christ Jesus into people, but still, hindi sila lumalapit. Bakit? Dahil ayaw nila na ibaba yung buhay nila into God. The maker is the pictures of humbleness. Kapatid sa Panginoon, alam niyo po ba nakasira sa tao sa kanyang relasyon sa Panginoon? Karunungan. Amen? Yun yung kinain ni Eva at Adan kung bakit nabahiwan sila ng kasalanan. Natuto sila mabuhay sa sarili nila. Natuto sila magmalaki sa Panginoon. Natuto sila ng mabuhay ng hiwalay sa Diyos. It is because of their knowledge. And then that knowledge brought them into sin. Kaya nga alam niyo po ba, kapag ang tao ay marunong na marunong sa mundong ito, nahihirapan lumapit sa Diyos sapagkat makakalapit ka lamang sa Panginoon through
submitted to the humbleness. Para na sa ganon, yung buhay niya ay matuto na magpakumbaba. Pero hindi niya napapansin, marami pa rin mga mahirap na still mapagmalaki pa rin sa Panginoon at ayaw pa rin lumapit sa Diyos. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng lacking something in your life? Na kapag may kukulang ka sa buhay mo, ang ibig sabihin niyan, you must learn to humble. Amen. Kailangan matutunan mo na magpakumbaba. Alam niyo po ba kung bakit maraming circumstances sa buhay? You need to learn to humble to God. Humble yourself in your worship. Kaya nga he chose a manger instead of a mansion. Kaya nga pinili niya po yung manger because he tried to teach us about humbleness. Para madali natin siyang maabot. Walang sino mang tao, listen, walang sino mang tao sa mundong ito na mapagmalaki, mataas, mayabang, na makaaabot kay Jesus Christ. Hindi ka makakapunta o hindi ka makakalapit sa Panginoon kung mayroon kang pagmamalaki sa puso. Kung mayroon kang pinagmamalaki sa sarili mo, kung pinagmamalaki mo yung titulo mo, pinagmamalaki mo yung tinapos mo, pinagmamalaki mo yung katayuan mo sa buhay, pinagmamalaki mo yung kayamanan mo, pinagmamalaki mo yung bank account mo, pinagmamalaki mo yung negosyo mo, I tell you, hindi ka makalalapit kay Yesu Cristo. At sa kabila dapat ng mga bagay na yan, karunungan, kayamanan, katanyagan, posisyon, gusto kong malaman mo, dapat na makita pa rin sa iyo ng Lord, na pagdating sa harapan ng Panginoon, umiiyak at may buong pagpapakumbaba, durog ang puso na nagpupuri sa kataas-taas ng Diyos. He received all who come to Him. Tinatanggap niya lahat ng sino man lumalapit sa Kanya. Kapatid, uulitin ko sa inyo. Minsan nakakala natin lumalapit na tayo sa Panginoon. Pero yung paglapit natin buong kataasan, I tell you, kailanman hindi ka makakalapit sa Panginoon. Because the message of salvation announced to a humble. Ipinapahayag sa mga taong may pagpapakumbaba sa Diyos ang salita, ang mensahe ng kaligtasan. Sabi po ng John chapter 6 verse 7, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman ang sino man duman sa akin." Pagdating sa Panginoon, alam nyo, ang Diyos wala namang itinaboy. Kaya naman feeling mo na parang hindi ka tinanggap ng Panginoon, it is because of your losing humbleness. Wala eh, wala. Yun ang hinahanap ng Diyos sa tao na lumalapit sa Kanya. Kahit lumapit ka na lumapit sa Panginoon, I tell you, hindi ka makakalapit sa Panginoon kung hindi durog ang puso mo, meaning hindi ka nagpapakumbaba sa Diyos. Kaya sa oras na ito, ipanalangin mo sa Panginoon na bigyan ka ng humble spirit. Contrite spirit. We need a contrite spirit. Even in your prayer, even in your worship, even in your service to God, dapat laging natin active yung contrite spirit. Hindi nagmamalaki sa Panginoon, hindi nagwawala, hindi parang lumalaban sa mga bagay sa Panginoon. I tell you, hindi ka makakalapit kailanman sa Panginoon at hindi ka matutubos niya. Kapag ganun ang attitude natin, let us return to the Maker. Meaning, let us be humble to God. Yung yung sarili mo sa Diyos. Di ba, pinangarap mo na isang araw mapabilang ka sa paghahari ng Diyos. Then, return to His finger. Meaning, humble yourself before the Lord. The gospel that meet us where we are. Inaabot po tayo ng mabuting balita ng Diyos dito ng Kanyang kapanganakan sa sapsapan. Meaning, the true person or the true people who really receive well the gospel of salvation is the one who has a brokenness in his heart. Yun nagpapadurog sa puso. Yun yung merong mga kababaan loob sa ating Panginoon. Always remember, God is not us. Inibig niya tayo. Dito po kayo tumingin. Nandito ang salita ng Diyos. John chapter 3 verse 16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. And I live to
Gusto na natin pagtuon na makita kung paano mag-worship, magpuri, na buong pagpapakumbaba. Kapatid sa Panginoon, God will teach us today to choose the finger and not the action. Let me go on. The choir, please. Awitan po natin ang Panginoon. Awitan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. I want the true worship to Jesus. I want a right spirit worshiping the Lord, our Savior. That's what we call on the warriors of this church. Let's come forward. Let us worship God in our life. Worker of the church. Kinakaya ako lahat. Let's worship God. Take a look upon yourself. Come on. Tingnan niyo po yung sarili niyo kapag nag-worship kayo. Sinabi-sabi sa atin ng Panginoon, ang pagpaparangalan sa Panginoon ay dapat ibinibigay ng todo para sa kapurihan niya. Look at us today. Hindi natin magawa na itaas sa pamamagitan ng ating awit ang ating Panginoon. We celebrate Christmas through Christ Jesus. Ang iyong lakas, ang iyong kayamanan, ang iyong katanyagan ay para sa kapurihan ng Diyos. Bakit di mo siya handugan ng pinakamasarap na pupuri na magagawa mo sa oras na ito? Come on, let us worship the Lord our God. I give what you give with you. Jesus.
touch every one of us, O God. In the name of Jesus. Yung pangalan mo, Panginoon, na ni-reject ng maraming tao. Kaya mo, Panginoon, na tanggapin namin sa oras na ito. Sapagkat ikaw ang bunga at sanhi ng aming kaligtasan. Panginoon, turuan mo ang bawat isa na magpakubaba at pahalagahan ka sa buhay niya, Lord. Especially, Lord, those who have desired to be with you in your kingdom, O Lord. Turuan mo kami, Panginoon, lahat na magpuri sa iyo, Panginoon, na buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. At sa oras nito, Lord, hinihiling ko sa iyo, Lord, ibuhos mo ang Espiritu mo, Panginoon. Karna ito, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, touch us, O God, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Touch them one by one, O God, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Let the Spirit of you, Lord, let the Spirit of you, God, let the Spirit of you, Lord, touch them one by one, O God. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, ibuhin mo sila, Panginoon, ng iyong mga pangyarihang banal na Espiritu, O God. Lord, sa oras na ito, Lord, darating ang Espiritu mo sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Every tongue confess, every knee shall bow that Jesus is Lord, that Jesus is our salvation. Hallelujah. Ora pashekaraya pashandara bahaya bahaya. Ora bosekaraya pashandara bahaya bahaya. The Spirit of the living God. Let the Spirit of the living God rest in this place today. Rest in Jesus' name. Ora pashekaraya pashandara bahaya bahaya. Turuan mo, Panginoon, na magkaroon ng pitak sa puso ng lahat ng narito ngayong ugat. Ang iyong salita ng aming Panginoong Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, hindi na kami magkamali, Panginoon, na maparangalang ka sa buhay na ito, God. Kaya mo, Panginoon, na magkaroon kami ng totoong pagsama sa iyo, Lord. Inugasan mo ang bawat kasalanan namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, Panginoon, nalinis kami, O God, at sa pamamagitan mo, Panginoong Jesus, na tumubos sa amin sa lahat ng aming karumihan, O God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, O God, pinanandugan ka namin, Panginoon, ng lahat ng aming pagsamba, kalakasan, at ang karunungan, kayamanan, at lahat ng bagay na mayroong kami, Lord, ay handog namin para sa iyo, Panginoon. Panginoon, turuan mo po kami na magbigay sa iyo, Lord, sapagkat alam po namin, O God, Lord, we should learn how to give, O God, sapagkat ikaw mismo na aming Diyos na tumubos sa amin, O God, ay marunong magbigay, sagana magkaloob, at kailanman, Panginoon, hindi nagkagit na marumang bagay sa aming buhay, O God. Lord, sapagkat ang kaligtasan ay bunga ng iyong pagbibigay, O God. At sa oras nito, Panginoon Jesus, turuan mo po kami, Panginoon, to give our life into you, Lord Jesus. Walang pagtatangi, Panginoon. Walang pag-aalinlangan, O God. Mayroong pagsunod, Panginoon. Sapagkat, sabi mo nga po, Panginoon, hindi namin, Panginoon, makukuha ang mga bagay patungkol sa iyo, Lord, kung hindi kami matututo na pagsunod sa iyo, O God. Panginoon Jesus, maraming salamat po sa oras nito, Lord.
Bless mo po, Panginoon, ang lahat ng mga may kababaang loob, O God. Ngayon din naman, Panginoon, at mga tao, Panginoon, na narito ngayon, O Lord, na tinuturuan mo ng kababaang loob, O God. Teach them, O God, to accept these things in truth, O God, sapagkat alam namin, Panginoon, Lord, sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon, Lord, mahahayag, Panginoon, na kami mga anak mo, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras nito, Lord. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, O Lord. Especially, Panginoon, yung mga naglalakad ng buhay sa iyo, Panginoon, ang pagpaglingkuran ka, O God, at magbigay ng panahon, Panginoon, para sa iyo, O God. Pagpalain mo po sila, Panginoon, ang higit pa sa kanilang inaasahan at mga panalangin, O God, sapagkat alam ko, Panginoon, sila ka sa lahat ng bagay, O God, at sa ito ang pinagmumulan ng lahat ng ito, O God. Maraming salamat po sa mga mabubuting bagay na ikaloob mo, O God. At hayaan mo, Panginoon, na ang kaligtasan na ito, Panginoon, ay buong pagkapagpuri namin, Panginoon, na ipagpasalamat sa iyo, Panginoon, na ipinigaloob mo na sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat po. Maluti mo po kami ng iyong pagsama, ng iyong banal na labo, at lagi po, Panginoon, na mahayag sa aming buhay, Panginoon, na ikaw, Panginoong Jesus, ang patuloy na maghahagi sa amin at mararanasan sa amin ng lahat ng mga tao makakakilat at makakasalubong namin, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Bless mo po ang church na ito, Lord. Bless mo po, Panginoon, ang bawat sambayanan ng iyong mga anak, Panginoon, na patuloy na nagbibigay at naglalakad ng buhay sa iyo, God. Maraming salamat po, Lord. Teach us to be good in you, Lord Jesus, and teach us, O Lord, to learn everything in you, Lord. At alam po namin, Panginoon, sa iyo nagmumula ang lahat ng ito, God. Salamat sa kapangyarihan mo, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagtutubos at pagliligtas bawat isa sa amin, O God, maging sa aming pamilya, O God. Maraming salamat po, Lord. Sa iyo po namin ibinabalikan lahat ng kapurin karangalan. To God be the highest glory in Jesus' name. Amen and amen. God bless you.